Hello guys! Ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng masarap na sisig. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang linawin na ang ituturo ko ngayon ay hindi orihinal na Kapampangan sisig. Ito ay sarili kong bersyon at paulit-ulit kong pinag-aralan para sa aking negosyo. Malaking respeto ko sa original na Kapampangan sisig at sa mga nagsimula nito. Ang recipe na ibabahagi ko ay bersyon na ginagamit ko mismo sa araw-araw. At sa awa ng Diyos, marami namang sasarapan at patuloy na bumabalik ng mga customer. Kaya sana ay huwag nyo ito ikumpara sa original na recipe o masamayin ang aking ituturo. Layunin ko lang ay magbahagi ng recipe na napatunayan kong mabenta at nakatulong sa aking kabuhayan. Sana ay makatulong din ito sa inyo. Maraming salamat at simulan na natin. Dito ay gagamit ako ng 4 na kilo na batok ng baboy, siling labuyo, siling green, sibuyas na puti, sibuyas na pula at bawang, liquid seasoning, oyster, toyo, paminta crack, bechin, garlic powder, light brown sugar, asin, paminta pino, onion powder at kalamansi. At syempre hindi mawawala ang reno at mayonnaise. Huwag kayong mag-alala guys kung medyo mabilis ang pagtuturo ko. Ilalagay ko na lamang sa comment section ang kompletong listahan ng mga sangkap at ang eksaktong sukat ng bawat isa para madali ninyo ito masundan at mabalikan anumang oras. At ito guys ang unang gagawin natin. Papakuluan muna natin ang 4 na kilong batok ng baboy sa loob ng humigit kumulang na 45 minuto. At syempre lalagyan natin ito ng mga pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, asin at paminta. At habang naglalaga ko, magsha-shoutout muna ko guys. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Special shoutout kina Kuya Enrico, Ate Amy, Ate Marilu at Kuya Jun Pasqua. Big shoutout din sa iyo, Tia Bibi Regalario Manalo. At lalo na sa inyo, Kakatise. Big shoutout din po sa inyo. Maraming salamat sa walang sawang suporta. At ayan guys, kulong-kulo na ang ating batok ng baboy. Yan guys, pagkalipas ng 45 minutes, malambot na ang ating batok ng baboy. Ngayon ay hahanguin na natin ito at hahayaan muna natin lumamig ng bahagya. Kapag malamig na, pwede na natin itong pirituhin. Ngayon ay pipirituhin natin ito sa loob ng 10 to 15 minutes para maging maganda ang pagkaluto at malutong ang balat ng ating batok ng baboy. Siguraduhin nasa 160 to 170 degrees Celsius ang init ng mantika bago ito iprito. Huwag ding masyadong punuin ng kawali para pantay ang pagkaluto ng bawat piraso. Iprito lamang hanggang maging golden brown at crispy ang labas habang nananatiling malambot at juicy ang loob ng karne. Isa pang tip guys para mas magiging malutong at mas maganda ang magiging texture ng ating sisig. Pagkatapos pakuluan ang batok ng baboy, pwedeng palamigin at ilagay sa chiller ng 2 to 3 hours. Ang ganitong paraan ay lalo magpapakrispy sa balat ng ating baboy. Ayan guys, malamig na ang ating piniritong batok ng baboy. Pwede na natin itong tadtarin ng maliliit na piraso. Paalala lang, huwag natin itong tatadtarin habang mainit pa dahil masyado pa itong malambot at maaaring madurog o hindi pantay-pantay ang hiwa. Kapag pinalamig muna, mas madaling tadtarin, mas maayos ang hugis ng bawat piraso at mas maganda ang magiging texture ng ating sisig. Habang tinatadtad natin ang karne, gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na sumusuporta sa ating mga videos. Sana ay may napupulot kayong mga tips na pwede ninyong gamitin sa bahay o sa inyong negosyo. Kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa ibaba at sasagutin natin hanggat kaya. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano ito i-repack. Ito guys, kung gagawin nyo itong negosyo, mas magandang nakarepack na bago kayo magtinda o lumabas. Mayroon tayong 3 klase ng serving sizes. Mayroong 50 grams, 100 grams at 150 grams. Sa ganitong paraan, mas madaling magbenta at mas kontrolado ang bawat order. 50 grams para sa sisig rice, 100 grams para sa regular order, 150 grams para sa large order. Ilalagay ko na lang din sa comment section kung magkano ang presyo ng bawat order. Ngayon naman, ang gagawin natin ay sisig sauce. At ito naman guys, ang may papayo ko sa inyo. Mas maganda kung magkakaroon kayo ng sarili ninyong timpla ng sisig sauce. Huwag kayo gumaya sa ibang nagsisisig na mayonnaise lang ang nilalagay. Dahil kapag kakaiba at masarap ang timpla nyo, mas maaalala kayo ng mga customer at babalik-balikan nila ang inyong sisig. Tandaan nyo guys, hindi lang sa presyo nagkakatalo ang negosyo, kundi sa lasa na hindi pa nila natitikman sa iba. Kaya ito guys, simulan na natin ang paggawa ng sisig sauce. Dito ay gagamit tayo ng 1/4 cup na kalamansi, 1 1/2 tablespoon light brown sugar, 1 tablespoon pamintang pino, 1/2 cup na toyo, 2 teaspoon bechin, 2 tablespoon garlic powder, 2 tablespoon onion powder. Haluin lang ng mabuti para magsama-sama ang garlic powder at onion powder. Ang sunod nating ilalagay ay 1/4 cup na oyster. Maglalagay din tayo dito ng reno. Ang ginamit ko reno dito ay malaki. Depende sa inyo kung gusto nyo ng mas creamy, malaki ang gagamitin nyo na reno. Pero kung ang gusto nyo ay sakto lang ang lasa, pwede kayong gumamit ng maliit na reno. Gagamit din tayo dito ng isang sachet na mayonnaise. Ang ginamit ko ditong mayonnaise ay Best Food. Pero pwede kayong gumamit ng kahit anong brand ng mayonnaise. Ngayon, napagsama-sama na natin lahat ng sangkap. Haluin lang natin ito ng mabuti hanggang maging pantay ang kulay at tuluyang magsama-sama lahat ng lasa. Siguraduhin ding madurog at mahalong mabuti ang mga sangkap, lalo na ang ating liver spread at mayonnaise para maging makinis at creamy ang ating sisig sauce. Kapag pantay ng timpla, handa na itong ihalo sa ating pork sisig.
At ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano lutuin ang bawat order. Una, magpainit ng kawali at maglagay ng 1 tablespoon ng margarine. At sunod na ilagay ang isang order na sisig. Ang gagamitin ko dito ay 100 grams. Lalagyan natin ito ng 1 tablespoon na sibuyas na pula at 3 tablespoon na sibuyas na puti. Sa ganitong negosyo guys, mas magandang gamitin ang non-stick na kawali. Maglalagay din tayo dito ng liquid seasoning 1 teaspoon. Maglalagay din tayo dito ng ceiling green. Pero optional lang to guys kung gusto nyo ng medyo maanghang. Ayan guys, haluin lang ng mabuti at pwede nang patayin ng apoy. Huwag kayong gagamit dito guys ng kawali na hindi non-stick dahil didikit ito sa kawali at magiging pangit ang pagkaluto. At ayan guys, pwede na natin isalin sa styro. Kapag nilagay na natin ang sisig sa styro, saka lang natin nilalagay ang sisig sauce na ginawa natin kanina. Mas maganda ito para manatiling malasa at presentable ang bawat order. Huwag din natin kalimutan lagyan ng sili at isang buong kalamansi sa loob ng styro para ang customer na mismo ang makapag-adjust ng anghang at asim ayon sa kanyang panlasa. Mas maganda ang ganitong serving dahil mas fresh at mas na-appreciate ng customer ang bawat order. Sige guys, hanggang dito na lang. Sana may natutunan ulit kayo. Maraming salamat. Bye-bye!